Okay, so ngayon sinasabi mo na from the first time, tingin mo alias na sila. Hindi nyo po tinanong kung nasaan yung listahan ng mga totoong pangalan. Hindi na po ako nagtanong, Your Honor, kasi confidential in nature po yun, Your Honor, at saka mga sensitive information po, Your Honor, sabi po ni Security Officer La Chica, Your Honor. Opo, pero pagdating naman po ni Colonel La Chica, tatanungin na rin namin siya kung nasaan yung listahan ng mga pangalan yun. So ito po, lumabas po ito more than 1 year na, no? More than 1 year na po pinag-uusapan yung mga pangalang ito. And more than 1 year na rin po inuusig ang OVP, ang DepEd. From that time until now, hindi ho kayo yung nag-internal investigation. Kung totoo ba yung mga pangalan, nasaan yung totoong listahan, yung totoong names ng mga alias, nagkaroon ho ba kayo ng internal investigation? Wala ako niyan, Your Honor. Hindi ho kayo nagtaka kasi kayo po yung accountable. Inamin niyo po kanina kay Senator Ontiveros na kayo po yung accountable sa lahat ng ito. Hindi ho ba to your benefit na malaman ninyo kung ano talaga yung totoong sitwasyon? So, more than 1 year na po ito, walang internal investigation, hindi ho kayo nangahas. Alamin natin kung sino si Piatos, sino si Belat, sino si Pusa, sino si Pagong. Wala ho kayong ganyang pagtatangka o wala ho kayong ganyang effort sa inyo pong opisina. Kasi po, Your Honor, sa GC po, ang understanding ko po, Your Honor, hindi naman po kailangan po, Your Honor, na aliases ba o hindi, Your Honor, ang nakalagay po sa acknowledgement, Your Honor. Pero In fact, Your Honor, wala pong format kung ano po ang form or template po ng acknowledgement receipt, Your Honor. last point, Mr. Presiding Officer, more than 1 year na po ito, Ms. Acosta, hindi ho ba kung una pa lang itong binanggit ng mga congressman, may listahan na kayo, ito po yung totoong tao. Alias po yan, hindi po yan totoong tao, ito po ang mga pangalan nila, ito po ang mga mukha nila, ito po, kung ayaw nyo pong ipakita sa publiko, executive session po natin ipakita. Never ho kayo nagtangka na buuin ang listahang yan o makuha ang impormasyong yan. Iniwan nyo na po kay La Chica. Confidential in nature po yun, Your Honor, kaya hindi na po ako nagtanong kasi confidential po, Your Honor. Okay, tatanungin rin po namin si Colonel La Chica pagdating po niya dito. Maraming salamat, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Aquino. With the permission of Senator Judge Zubiri, Senator Lapid is availing of the privilege of interjecting. So may I give him priority, Senator Judge Zubiri? Senator Lapid is recognized. You may proceed when you're ready, sir. Salamat po, Sergeant Officer. Ipapalo up ko lang po yung tanong ni Senator Lacson kanina. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million, kung linagay nyo sa kaha, sabi nyo binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Kernel, nasaan napunta yung 45 million? Kanino nyo binigay? Sa aming vault pa po yun, Your Honor. Nung kinuha nyo yung 4 na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yon? Binuksan mo sa harap niya? O hindi na, diniretso mo na kay Kernel La Chica? Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor. Hindi mo linagay sa vault? Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Hindi, Your yung Honor. pangalawa. Sabi mo, naibigay mo kay La Chica yung 80. Yung- Yung 45 million, saan mo linagay? Sa Kanino mo aming- binigay? Ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po na i-release ko po, yung first release ko na 80 million plus, after mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer La Chica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor. At saka, may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko, na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor. Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko itatanong kung sino yung Piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Ontiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may 2 lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko.
Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay La Chica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao? Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operation or activities, Your Honor. Ba't yung pinagkatiwalaan si Colonel La Chica? May nakita ba kayong background niya? Nung siya, active pa siya hanggang ngayon. Ano? Meron ba siyang intelligence fund sa office niya? Na sarili niya? Kasi karamihan ng mayor, local official, military, police, army, navy, may mga intelligence fund po yan. Siya ba meron bang sariling intelligence fund? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi mo inalam? Hindi ko alam, Your Honor. Ayun lang po. Maraming salamat. Senator Judge, thank you, Senator Judge Lapid. Senator Judge Zubiri. You may proceed, sir. You have 2 minutes. When you're ready. Ayoko na magtanong sana, Mr. Presiding Officer. Napakaganda ng mga tanong ni Senator Lapid. Anticlimactic na po ako pagka ganito. Maayong hapon, Palangga. Maayong hapon. Silingan man ta, Ma'am Gina. Nine hapon, sir. Ay, Ma'am. Your Honor. Yes, ma'am. Ma'am, kasi mga tanong kanina about sa funds, nabigay niyo po lahat kay Colonel La Chica. Pero hindi niyo rin pong alam kung na-misuse ni Colonel La Chica yung pondo. Hindi niyo rin po malalaman yan. For example, nagbigay po siya ng 100,000 kay Piatos, pero sa totoo lang, hindi pala tao yun, binulsa lang po nila. Posible din po yan kasi nabigay mo lahat ng pondo kay Colonel La Chica. Tama po yun, madam. Nag-base pa ako, Your Honor, sa kanyang sinabit sa akin na fund utilization report, Your Honor. After po, ma-implement po niya ang mga project po or activities po ng confidential funds, Your Honor. O nga kasi, Madam Witness, ganun din po nangyayari na yun pag mga AIX misuse ng mga pondo ng gobyerno, may mga barangay official na nagpapapirma ng 5,000, pala 2,000 lang pa yun na ibibigay dun sa recipient, yung 3,000 binubulsa nila. Posibleng mangyari din po dito dahil yung mga pinapirma na binigay sa iyo ay hindi po natin na-verify. Totoo po yun. Hindi naman na-verify. Biniverify ko po yun through La Chica, Your Honor. Kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Siya po ang eksperto, Your Honor. So, iisang tao lamang ang iyong gisaligan, yung pinaniwalaan mo, Madam. Kaysa lang po ang akong girilisan og kwarta, Your Honor. So, katong gilista, yung nalista po ng mga gamot, yung mga expenses, gasolina, walang resibo po yun, ni isa, walang resibo. Wala po, Your Honor, kay confidential in nature po, said Colonel La Chica, Your Honor. Pero Palangga, wala ka nahadlok. Wala ka nahadlok. In other words, hindi po kayo natakot. Kasi you're the SDO you're the accounting officer. Alam ko lahat ng LGUs, lahat ng mga government agencies, pati Philippine Sports Commission, hindi po naglalabas ng pondo yan kung walang resibo, ni piso. Talagang pambili lang ng equipment para sa sports. Kailangan may resibo po. At bine-verify pa yung resibo ay official receipt, hindi po yung acknowledgement receipt. Wala mong mahadlock, ma'am. Ako, Your Honor, nag-trust ako kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi nag-trust po si BP Sara, kay siya po ang gitudlo nga security officer, Your Honor. At saka, ang gigastusan po, Your Honor, is confidential in nature, Your Honor. Sapagka ako ang understanding, Your Honor, kung i-divulge or itugan or isulti kung kinsa tong tawhana, Your Honor, mapiligro o mabutang Delikado, sa alanganin. masama ang tao, Your Honor. Oo. Okay. I have no Kay further confidential questions. in nature man to, Your Honor. Salamat kayo Palangga. Thank you. Salamat po. Thank you, Senator Judge Zubiri, for the information of the Senator Judges. We shall try to wrap this up by 3 p.m.
And according to the Senate President, we shall convene session at 3:30 p.m. Una po, sorry po dun sa balita tungkol sa inyong asawa. Ano po? Sorry to hear that. Mabilisan lamang po. Kanina sabi nyo, yung tables and chairs na worth 3.5 million ho yata sa confidential fund ay binili kasi gagamitin sa confidential or intelligence operations. Tama po? Yun po sabi ninyo kanina sa akin. Yun po. Opo. Kasi galing po yun sa security officer, Your Honor. Siya nagsabi sa iyo na ibili natin ng chairs and tables. Ang dumating na lang po sa akin, Your Honor, is yung mga ano na lang po, Your Honor, yung mga acknowledgement receipt, Your Honor, na galing po sa kanya kasi Okay. siya po ang nag-implement, Your Honor. Oh, okay. Pero alam niyo ho, I'm sure hindi niyo kabisado yung Joint Memorandum Circular po na 2015-01. Hindi niyo po memorize na po. Di ko po lahat na-memorize, Your Honor. Yung Section 4.8, Section 4.11, alam niyo ba kung anong sinasabi po nito? Pwede po maghingi ng kopya, Your Honor. Mayroon po ako, pero ang sinasabi po doon sa Section 4.8, 4.11, kukurikin lang po kita, ano po? Hindi po pwedeng gamitin ang confidential fund sa pagbibili ng furniture. Ayon po yan sa JMC 2015-01, Section 4.8 hanggang Section 4.11. Dahil ang confidential fund, ito po, para sa inyong kaalaman, ano po, ma'am, kasi hindi ko po rin kayo masisi, baka hindi po ninyo memorize. Purchase of information, rental of transport vehicles for surveillance, rental of incidental expenses of safe houses at purchase of highly specialized technical equipment. Ibig sabihin, mga surveillance equipment, mga camera, yun po ang pupwede. Tapos, ang sinasabi po dito, yung paggamit daw po ng confidential fund for office setup, furniture, or general supplies is prohibited dahil ito bypasses standard public procurement transparency rules without serving direct classified surveillance function. Kahit na po ito gagamitin para sa intelligence surveillance operations, hindi po pwede dahil yung mga upuan, tables po yan will fall under the MOOE or capital outlet. Next time, ma'am, para may idea na kayo. Kung sakasakali maging in the future, maging SDO ulit kayo, yan po ang pagbabasihan natin. Alright? Retire na po ako niyo, Your Okay. Honor. So, but for your information, ma'am. Salamat po, Your Honor. Thank you po. Thank you, Senator Judge Erwin. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maraming salamat. Again, magandang hapon. Ms. Acosta, doon sa usapin ng surveillance activities worth 122 million ng mga gamot, nakalagay doon sa acknowledgement receipt na yung mga gamot ay bilang rewards. Tama? Tama. Hindi ko. Can I have a copy? Would either the defense or the prosecution provide copies of... Can I assisting actually have- counsel provide Ms. Gina with a copy of the, I believe the liquidation report should contain that information. With the page, kindly assist Senator Judge Pangilinan. Salamat po, sir. Salamat, Your Honor. Rewards, medicines. So, nakalagay dyan, medicines bilang reward para sa informer. Bakit binabayaran ng gamot? O binibigyan ng reward ng gamot ang Your- informer? Your Honor, hindi ko po alam ito, Your Honor, kasi galing po ito kay Security Officer, Your Honor, na siya po ang nagpa-implement, Your Honor. Siya po ang implementer, Your Honor. Yes, pero matagal ka nang nag-handle ng confidential funds. 2015 pa. Ganun ba ang gawi na binibigyan ng informer ng reward sa surveillance activities
at ang bayad ay gamot? Kasi Hindi. ang total po niyan is 122 million pesos worth of medicines in 3 tranches at 112 million pesos worth of supplies also in 3 tranches. Yung medicines lang medyo reward. Nagtataka ako, paano naging reward sa informer ang gamot? Hindi po ako makapag-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang nag-implement, Your Honor. Ako po ay nag-disburse lang po, Your Honor. Hindi po ako nag-implement on the ground, Your Honor. Si security officer po na si Colonel Lachica po, Your Honor. Pero kayo ang authorized to disburse. Kayo ang accountable officer. Paano nyo, ikaw mismo bilang accountable officer, ano ang sayo, palagay mong paliwanag na yung informer gamot ang binibigay bilang reward? Kasi yun ang nakalagay sa acknowledgement receipt. Hindi ko po ma-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang gumawa nito, Your Honor. Si Colonel Lachica na security officer po, siya po ang nag-implement, Your Honor. So hindi rin, gaya ng nabanggit siguro kanina, hindi rin natin alam kung talagang gamot ang binili o meron talagang gamot na 122 million na pinurchase at bilang accountable officer, hindi mo rin masabi kung talagang medicine yun. Hindi po ba? Dahil hindi mo... Nag-base lang po ako, Your Honor, sa binibigay po ng mga documents na galing po sa security officer, Your Honor, na siya po ang nag-implement on the grounds, Your Honor. Kanina nabanggit mo na dala-dala nyo yung bag, 4 na bag, bumalik kayo sa opisina, kanino nyo tinurn over yung 4 na bag? Ng 125 million. Nung una, yung last quarter. Nirelease ko po yun, Your Honor, sa security officer, Your Honor, na yan po ang sabi ng Vice President, Your Honor, na pag ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Colonel Lachica. Saan nyo nirelease? Sa opisina na? Sa opisina na po doon sa aking extension office, Your Honor. Sino ang kasama ni Colonel Lachica nung pagbigay mo nung 4 na bag? Meron po siyang kasama pero nasa labas lang po, hindi po pumasok sa aking extension office, Your Honor. Mga BP, SPG po, Your Honor. So, sa loob ng extension office, sino ang nandun? Ako po, Your Honor, at then pumasok po si Colonel Lachica, Your Honor. So, dalawa lang kayo sa loob ng opisina. Opo, Your Honor. At pagka nagta-turnover ka ng 70 o 80 million, dalawa lang kayo lagi sa 3 beses? Yes, Your Honor, pero pinareceive ko po sa kanya, Your Honor, doon po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Yes. Pero ibig sabihin, kayong dalawa lang ang maaaring magsabi na talagang tinurn over mo sa kanya. Giturn over ko po sa kanya, Your Honor, kasi Walang meron- ibang kasama ron. Wala po, Your Honor. Okay, last wrap up. Sa Davao City ba nung ikaw ang SDO, meron ding security officer? Meron po, Your Honor. So ganun din ang sistema, tina-turn over mo yung buong pondo sa security officer? Pag magbigay, yes, Your Honor, pero magbigay po sila ng Yes, sino object yung of security expenditure. officer na yon sa Davao? Dalawa po sila, Your Honor. Si Sir Benny De Leon at saka si At ganun din, Nakalimot ko, Your one Honor, last sorry. question, ganun din ang sistema. Kasi dito sa yung 3 tranches na totaling almost 500 million, walang official receipt, walang sales invoice, tama? Dito sa OVP, tama? Ang alin, Oh. nawala ko, Your Honor. I'm sorry. Yung liquidation, walang sales invoice, walang official receipt. Puro acknowledgement receipt. Kasi yun ang sinabi ng COA eh. You confirm that. Oh, COA already said lahat ng mga liquidation reports, walang sales invoice at walang official receipts. Puro acknowledgement receipts. So you acknowledge that, tama? sandali lang, Your Honor, ha? The witness already answered, actually, Senator Judge Pangilinan twice earlier that walang official receipt. okay. And therefore- sa liquidation report na final nila sa COA. Yes. At ganun din sa Davao nung ikaw SDO. Wala po, Your Honor. Okay. Wala. No further Wala po. questions, Mr. President. Senator Judge Rafi Tulfo, and finally, after him, Senator Judge Ejercito. Thank you, ma'am.
Madam Witness, magbibigyan na lang ako ng senaryo kasi predictable na yung mga sagot mo. So hopefully ito, may iba yung sagot mo. I'll give you a scenario. Halimbawa, ako sila Chika and then binigyan mo ka ng 100 million. Pagbalik, meron na akong dalang Ferrari, Lamborghini, Patek Philippe, Rolex, and then sinabi niya, huwag kang maglala, confidential in nature to, sensitive in nature, ako yung eksperto, ako nakakalam sa ground. Anong gagawin? Palulusutin mo pa rin o kukwestiyonin mo? Wala pong ganyan, Sir. Hindi, halimbawa nga lang, Your Honor. senaryo nga po. Hindi ko masabi, Your Honor, kasi Example wala nga. po, Your Honor. Dili ako magsagot, anak, Your Honor, kay wala ko naka-experience, anak, Your Honor. Okay. I'm sorry, Your Honor. Dili ko makasagot, Your Honor. Understood. So the reason why I asked that, kasi paulit-ulit na lang yung sagot mo. So binibigyan kita ng extreme scenario na para ang sasagutin mo, it's either I don't know, wala akong alam, or hindi niya gagawin yon, which na-predict ko na. Last question na lamang. Follow-up kasi natanong tungkol sa Davao. Magkaiba yung naging scenario sa Davao at saka sa OVP. Sa Davao, nag-comply ata, di ba? Nung SDO ka doon, whereas sa Manila OVP hindi. Tama. Yun ang pinagkaiba. Kasi sa Davao, hindi ka na flag down ng OCOA. Wala po kaming IOM, Your Honor. Last na lamang. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ako sa iyo. Naawa ako sa iyo kasi I believe in my heart, hindi ka kurap ni Singkong Duling, wala kang ginalaw doon sa confidential funds na daan-daan, milyon and bilyones. Ang masakit nito, yung mga taong nakinabang doon, binulsa yung ilang halaga sa perang yon or totally binulsa mga perang yon. Pangising-ising ngayon habang ikaw dito ginigil ka, pinagpapawisan ka, kawawa ang dating mo at baka makulong ka pa. My heart goes to you. Maraming salamat. Senator J.V. Ejercito for his interjection. You have 2 minutes, sir. Thank you, Senator Judge Raffy Tulfo. Thank you, Mr. Presiding Officer. Isa lang tatanungin ko kasi nakikinig naman ako sa inyo, Ginang Acosta. No, at consistent naman yung inyong sagot na nagtiwala kayo kay Colonel Lachica, kaya hindi na kayo nagtanong kahit minsan. No? Pag sinabing confidential in nature, ang tanong ko lang, hindi na ba pwedeng yun? Yun ba'y na hindi na pwedeng magtanong? No? Dahil ang pagkakaalam ko, dahil ako'y nagnegosyo rin at naging mayor din, na nasa natural po sa mga disbursing officer, sa mga na-accountant, ang pagtatanong. No? Lalo na, 125 million po ito. At tanong ko lang, Mr. Presiding Officer, isa lang. Doon ba sa mga pagkakataong yun, sa ilang beses kayong nag-disburse ng 125 million, hindi ba sumagi sa inyong isipan na minsan, magtanong kung saan ginagamit yung ganun kalaking pera? Kasi alam ko natural yan, ma'am sa mga accountant, sa mga finance person, matanong talaga yan. So yun lang, ni minsan ba sumagi sa inyong isipan na makapagtanong kung paano ginamit yung 125 million? Nag-verify po ako kay Security Officer, Your Honor. Opo, narinig ko na rin kanina yun Kaya lang, ang tanong ko lang, kung minsan po, naisip nyo bang tanungin kung paanong ginamit? Kasi paulit-ulit, na nagtiwala kayo kay Colonel Lachica dahil siya po ang designated na security officer ng inyong head of agency. Pero yun lang po, dahil dahil natural nga po sa mga finance person ang magtanong. So yung sa mga ilang beses na nag-disburse kayo ng 125 million, ni minsan, sumagi ba sa inyong isipan na magtanong na kung paano ito ginamit? Yun lang po. Confidential in nature po, Your Honor. Okay na, Mr. Presiding Officer, wala tayong makukuha. Sige po. Thank you, Senator Judge Ejercito. Finally, Senator Judge Risa. Salamat po muli, Mr. President. Una, Miss Gina, pohon, gumaling agad ang inyong bana. Salamat, ma'am. O, isa pa yan. 3 tanong na lamang po sa inyo. Sabi niyo po sa amin, kayo mismo ay nakapansin na may kakulangan doon sa acknowledgement receipts. Pero, nung verify niyo iyon, ang mga iyon kay Colonel Lachica, tinanggap niyo na lang na confidential ang paliwanag niya. So, sa intindi niyo po, ano po yung required
dun sa joint circular? Tiwala ba o resibo? Basta ma'am, ako po ma'am, nagtiwala po ako sa mga dokumento po na binigay ng aming security officer ma'am. Kasi siya po ang tinalaga na mag-implement po ng mga various confidential expenses ma'am. At saka si Vice President Sara po ng head ng aming office ang nag-designate sa kanya ma'am bilang security officer ma'am. Okay po. Huling pangalawang tanong ko. Tuwing binibigay niyo po yung tig 125 million pesos kay Colonel Lachica, yung 4 na quarters na yon, nire-report niyo po ba yon kay VP Sara Duterte na, ma'am, ibinigay ko na po yung 125 million kay Colonel Lachica? Yes po ma'am. Okay. Naka-record po yun ang sa CDR po ma'am na nag-release pa ako kay Colonel Lachica. At naka-record sa CDR na nireport nyo yung pagbibigay na iyon kay VP Sara Duterte. Tinext ko lang po siya ma'am. Tinext nyo siya. And huling tanong po, sa pagkakaintindi ninyo, si VP Sara rin po ang nagbibigay ng instructions kay Colonel Lachica kung anong gagawin sa pera? Tama po ba yon? Hindi ko alam ma'am. Hindi nyo alam. Alright. Salamat. Muli. Salamat ma'am. Oo, Ms. Gina. Salamat po, Mr. Just a few Presiding from the Officer. presiding officer, Ma'am Gina, kundi na lang po. Sabi niyo, lahat ng sinasabi ni Colonel Lachica, pinapaniwalaan niyo base sa tiwala. Ang ginagawa niyo lamang ay tingnan kung tumutugma o nagtatali yung pera. Tama po? Yes po, Your Honor. Bakit sabi po ng COA sa notice of suspension nila, hindi nagtali yung pera? Sumobra po yung pinadala niyong acknowledgement receipts ng 150,000. So, mali po yung tali niyo. Yun po yun pong instances, Your Honor, yung after po na-release ko po yung 125 million kay Sir Lachica, Your Honor, tumawag po siya sa akin na kailangan pa niya ng 150K po, Your Honor, for security purposes, Your Honor. Saan po galing yun 125 million lang po yung perang winidraw niyo sa bangko. So at that time, Your Honor, tumawag ako sa kay Asik Limer Oltonio, Your Honor, informing him, Your Honor, na tumawag po sa akin si Security Officer Colonel Lachica na kailangan po niya ng 150 for security, Your Honor. Saan galing po yung pera na binigay niyo sa kanya? Kay Asik Limer Oltonio po, Your Honor. Saan po naman niya nakuha yung pera? Hindi ko alam, Your Honor. Hindi na rin po kayo nagtanong. Hindi. Basta binigyan niya po ako ng 150,000, Your Honor. Ngayon, yung winidraw po niyo sa bangko, hindi ba cash advance po yon yung 4 na quarter? As cash advance po, Your Honor. So, kailangan i-liquidate po, Your Honor. Magkano po ang bond ninyo? Di ko ka-memorize, Your Honor. I'm sorry. Pero saklaw po yung amount na 125 million. Hindi nyo alam, ma'am? Basta ang sabi ng accountant, ang maalala ko, Your Honor, na ang ban ko po ay ka-level po kung magkano po ang ikakas advance ko, Your Honor. Ma'am, ang kinas advance niyo po, 125, hindi pa nyo naliliquidate, nag-cash advance uli kayo ng 125 million uli para sa first quarter, nag-cash advance uli kayo ng another 125, wala pa pong tinanggap na liquidation. So magkano po ang kabuang band ninyo? Aabot po ba ng 500 milyon yung band ninyo? Para sa 500 milyon? Parang 8 will 8. basta meron yung 8 yun, Your Honor. I'm sorry, dili ko ka-memorize, Your Honor. Pero saklaw yung mini-withdraw yung cash advance. Saklaw yata, Your Honor. Hindi po pwede kung hindi saklaw. So malamang saklaw, di ba? Ngayon, kanina pa kayo sabing dinisburse nyo kay Lachica, si Lachica nag-implement. Ano po bang ibig sabihin ninyo ng implement? Yung 8 iba't ibang lugar sa Pilipinas na binayaran
sa loob ng parehong araw, sino po ang gumastos nun? Ang nag-implement po si Colonel La Chica po, Your Honor. Ako po ang Pakinggan niyo po yung nag-disburse tanong sa ko. kanya. Binigay niyo po yung 125 million kay Colonel Lachica. Ayon mismo sa acknowledgement receipts na hawak ninyo, na tinali ninyo, sabi niyo rin po kanina, nagbigay ng pera sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar. Sa parehong petsa. Sino po ang nagbigay ng perang yon dun sa mga